Hello guys, this is CPA in Transit. So ngayon may pag-aaralan tayo ngayon bagong discussion which is FABM1. FABM1 stands for Fundamentals Accounting Business Management. So itong subject nito makukuha po natin sa alin? Pagdating po natin ng second sem ng grade 11 or sa other school, depende sa kanilang school kung kailan nila kukunin tong ano na po ito, subject na ito. Pero mas maganda, meron kayong konting alam dito sa subject natin. So, let's start. Okay, yung objectives natin is, what is accounting? Ano ba yung meron sa accounting? Bakit natin ito nag-aaralan? Yung concept of debit and credit. Yung ALICE. Pag sinabi nating ALICE, asset, liability, income, capital, expenses. Alamin natin yung definitions nila, yung concepts nila. Chart of accounts, parts of journal entry, and how to analyze simple transactions. So, magiging help to, konting tulong lang naman ito para sa ating mga ka-transit dyan. Hindi man ako professional pa, no? Pero sinusubukan ko magturo. Kahit shortcut na lang ito. Kasi actually mahaba na to eh. So, magkakaroon siguro to ng part 2. Magkakaroon to ng part 2 dahil mahaba-haba ito. Okay, next slide tayo. Accounting is a process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by all users of information. Binigay po ito na meaning ng AAA or American Accounting Association na kung saan ang accounting binibigyan niya ng justice. Yung meaning ng accounting. Kasi yung mga last and previous na mga meaning ng accounting, kulang. Nakitaan ng kulang. So ito ngayon ang kinalabasan. Accounting in nature is in quantitative or numbers siya. Kung saan magagamit natin sa ating decision making. And in some judgments, para magkaroon po tayo ng maayos at masistemang negosyo. Kung lugi na ba tayo, kung tayo ba ay aangat, or mag-grow pa na mag-grow, depende, tingnan natin. Pero yan ang meaning na talagang meaning ng accounting. Okay, lagi nyo aalamin at tatandaan na yan ay dapat natin masabi dun sa mga nagtatanong sa atin. Kasi once na tinanong tayo ano yung accounting, mahirapan tayo ngayon sabihin. Lalo hindi natin sa ulado. Kaya dapat, kita paano sa ulado natin yan. Kahit hindi na yung ibang mga concept, kahit hindi na yung ibang definition. Basta, maimportante yung masolo nyo to para pag may nagtanong sa inyo na hindi niya alam yung accounting, ito sasagot ninyo. Kaya may masasagot na kayo ngayon. Okay, next tayo. Basic accounting. According ito sa conceptual framework, ano po? Assets, a present economic resource, controlled. Controlled dito ha. Hindi ito yung kagaya ng tao na pwede nating gawing robot. Hindi. Ito ay resources na kung saan pwede nating makontrol. At meron tayong pwedeng gawin dito. Alin? Magkaroon na makapagbigay sa atin ng kita. Kasi sabi dito, is a right that has the potential to produce economic benefits.
So, kaya niyang mag-produce ng kikitain mo dahil nakokontrol mo siya tong resources na to. Halimbawa, SEO machineries mo, nakokontrol mo yon. So, pag nagkakaroon ka ng mga control doon at nagkakaroon ka ng kita doon, asset yon. Asset agad yon. Okay? Liability naman tayo is a present obligation to ng isang entity. Nag-a-arise lang po ito kapag nagkaroon ng past transaction or event. Halimbawa, tayo ngayon ay nangutang. Nangutang po tayo ngayon. Then, babayaran natin siya by the end of the month. Sa end of the month, babayaran na po natin siya. So, nung sa last month, present obligation na natin siya. Nangyari siya noong nakaraang transaction natin. So, alam na natin na yon ay liability kasi nababayaran na natin siya ngayon. Pag sinabi naman na mamaya ko babayaran, ibig sabihin nun, sales pa natin yon. Pero, pag natapos na yung isang araw at wala pa rin binabayaran yung bumili sa'yo, yung nirenderan mo ng services, automatically it is liability. Okay? Next tayo, income. Halos makaparehas lang sila ni expenses. Pero iba yung income. Kasi sabi dito, other than contribution from equity participants and yung contribution ng owners. Iba sila. Hindi mo po pwede gawin na yung investment ni owner gawin mong income. Equity na agad lalabas doon. Hindi na kaagad yun lalabas as income. Lalabas na yon represent as equity. Sa expense, iba nga lang ang expense. Decrease in economic benefit. Pagdating sa income, increase in economic benefit. So may kita ka. Dito, mababawasan ka. At ang equity, sabi dito sa meaning dito na binigay, is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. So para may karoon kayo ng konting may pagmamalaki dun sa inyong mga katransit, ano, may 5 yang terms. 5 yan. Pwedeng equity ay ang net realizable value, residual value, owner's equity, capital, and equity. Yang 5 yan, tatandaan ninyo yan. Dahil minsan, may mga tricky tayong mga professor na maglalagay, entity has the net realizable value of 50,000 pesos. Ano yon? Equity na yon. Lagay mo doon, cash net realizable value or equity o owner's equity. Depende sa gusto nyo ilagay na account. At always remember, meron tayong tinatawag na tawag doon? Yung tinatawag natin na hiwalay ang equity, ang entity ni business sa entity ni owner. Magkahiwalay po yun. Hindi po pwede sila magsama dahil magkakagulo. At pag-aaralan naman natin yun pagdating natin ng mga college years. Konti lang naman ito, di naman ito masyadong ganun ka kailangan kong gamay-gamay na halos lahat na
lahat ng meaning to dapat alam ninyo, dapat ganun. Hindi ko na babasahin kasi pag binasa ko pa, matatagalan pa tayo. Okay, next slide na tayo. Chart of accounts. Itong chart of accounts kasi, mahaba ito. So, lalagpasan muna natin yan. Ito muna. Yung parts muna ng ating, itong ating journal entries. Actually, ilan siya? 6. Huwag mo natin kakalimutan yung date. Pasensya nyo na sa the date na yan ha. Dapat na nakalagay dyan ay nasa taas kung kailan yung date, yung month, tapos yung year, tapos yung mismong kung ano siya, kung May, halimbawa, May 2020. Tapos nakalagay yung 1 doon sa baba. Tapos May 1, yan. Tapos yun ang number. Tapos yung part na to, yung explanation, yung naka-arrow dyan, yung to record owner's capital. Excuse me. Tapos, yung account debited and account credited, ano na yan ha, understandable naman yan. Tapos yung amount debited at saka amount credited. Yan lahat understandable naman yan. Dali naman yan intindihin. Okay? Bibitinin ko muna kayo. Next upload natin will be next day. So, pag-aralan nyo ng konti dito para at least, di ba, alam niyo may guide na kayo ng konti. Konting-konti lang naman. Hindi naman yung grabe kagad na isang buhusan. Hindi nyo maiintindihin to ng buo. So, balik-balikan nyo lang. Aralin nyo ng aralin. Okay? And this is Marvin Brian Ramos. Stay tuned and keep safe.